Hi mga mi! For today's video, samahan niyo ulit kaming magluto ng aming mga paninda at puro ulam nga ang iluluto namin. Pero una muna tayo dito sa aming puto cheese. Medyo marami-raming ang puto cheese ang gagawin namin ng mga araw na to. Kaya heto, una muna namin isasalang itong puto cheese at pang first batch pa nga lamang ito. Bumili nga ulit ako ng extra molder mga mi kasi kinukulang pa talaga yung aming molder kapag gumagawa kami ng puto cheese. Ang dami kasing nag-order nitong puto cheese namin at bestseller nga ito. 6 na tray nga lang kada batch yung nagagawa namin kasi kulang nga kami sa molder. Up to 9 trays kasi yung po pwedeng isalang dito sa aming steamer. Kaya napaka-convenient talaga nitong gamitin kasi maramihan na talaga yung po pwede mong isalang dito. Sa puto ay marami pa kaming nailuluto dito tulad ng kanin at iba pang mga toppings na ini-steam din namin. Kahit medyo pricey nga ang steamer na to mga mi ay gamit na gamit naman at talagang ang laking alwan din ito sa production area namin. Ang steamer namin mga mi ay nabili namin ng worth 45k pero sulit na sulit naman. After ng puto mga mi ay dito naman tayo sa pagluluto ng ulam. Per batch nga pala pagluluto namin ng ulam, depende kung anong oras kakainin ng customer ang pagkain. Broccoli nga pala itong iniluluto ni Cesa mga mi at ayan, na pressure cooker na namin yan para sure na malambot talaga. Syempre, kapag ka mayroong handaan, hindi mawawala itong Maha Blanca at isa to sa mga best seller namin. Halos araw-araw may order nito mga mi. Itong mga maramihang luto, laging sulit gas ang gamit-gamit namin mga mi at napakarami naming stock niyan dito sa aming kitchen. At dahil nga puro panghapon pa naman yung ibang Maha Blanca namin mga mi, ay first batch pa lang yung una naming iniluto. Tapos, nag-cut off na lang kami. As usual, mga mi, ang aming Maha Blanca, isa talaga to sa mga gustong-gusto ng mga customer namin at madalas, lagi nga itong napupuli. Ito lang ang timpla ng aming Maha Blanca, mga mi, hindi ganun katamis at hindi rin ganun katabang. At saka, hindi rin siya ganun katigas. Kung hindi nyo pa nga na-try, mga mi, naku, orderin nyo na to sa amin. Pagkatapos maluto ng broccoli, eto namang kare-kare ang aming iniluto, habang ang ibang staff naman ay magluluto ng aming menudo. Pagdating sa aming mga ulam tray, mga mi, naku, marami kayong mga choices, kaya marami-rami kayong mapipili. Gusto nyo ng seafood, meron kaming seafood, meron din kaming mga pork, mga chicken, at mga beef. Perfect panghandaan mga mi, pang any occasion, special occasion, or kaya nakikrave ka lang, naku, meron din kaming mga a la carte. Mabuti nga mga mi, etong mga staff ko, kahit sobrang dami ng niluluto, hindi naman nalilito sa ingredients. Dahil nasanay na rin sila mga mi, dahil araw-araw na nga rin nila itong ginagawa. Nung month of July nga mga mi, ay talaga namang masasabi ko na kahit bumagyo, ay napakaganda ng aming bentahan. Ako talaga, pinakamahina na etong June, July kasi tag-ulan, laging may bagyo. Kaya unexpected yung benta kasi hindi pala siya ganun kahina mga mi. Mas mahina pa nga nung hindi nag-uulan naman. Pinaka-struggle kasi namin dyan mga mi kapag nag-uulan ay yung may mga area na binabaha, cancel ang occasion dahil sa lakas ng ulan. Nagang kalbaryo yon sa aming mga seller kasi benta na, masisiro pa. Siyempre mga mi kapag may mga ganung kalamidad, niintindi rin namin yung mga customer namin. Kaya instead na i-cancel nila, para schedule na lang nila kapag maayos na yung panahon. Strict din kasi kami sa cancellation mga mi hanggat maaari. Hindi kami napayag ng cancellation. Anyways mga mi, ang dami ko na naman yung nasabi. Heto na nga at nagpe-prepare na tayo ng kare-kare. Good for 2 trays. Itli mga mi, parang dumadami yung nag-order sa amin ng kare-kare. Pero sa totoo lang mga mi, hetong kare-kare namin, kahit hindi nyo na siya lagyan ng alamang, naku, malasang-malasa na yung sarsa nito. Nagkuluan kasi nitong mismong pork belly namin mga mi. Meron yung timpla. Yun yung ginagawa namin na pang timpla ng sarsa. Kaya nagkakaroon na talaga siya ng lasa. Hindi diba sa kare-kare hindi naman talaga ganun kalasa yung mga sauce. Sa mga natikman ko ng kare-kare kasi parang tinatabangan nga nila kasi nga meron namang bagoong. Ang version namin mga mi, yung sarsa ng aming kare-kare flavorful na rin talaga siya. Syempre sa pagluluto naman mga mi, iba-iba talaga tayo ng version. Depende na lang kay customer kung magugustuhan niya yung luto natin. Aminin natin na iba-iba talaga ang preference ng mga tao pagdating sa pagkain. Pero isa lang masusure namin sa inyo mga mi, na ang ino-order nyo sa amin ay pure of hard work. Palagi kaming willing to learn na mas maging better pa sa mga susunod na aming mga pa-order. Sa nagkakamali kami mga mi, pero syempre nag-i-improve din naman po kami. Sobrang thank you talaga mga mi sa tiwala na binibigay nyo sa amin kasi halos araw-araw ay napakarami namin ginagawa dito sa aming kitchen. Kahit yung iba ay sobrang layo pero willing to wait pa rin sa kanilang mga order.